Mukhang wala na. Oo. Eto, oh. Opo, napaka-mapanganib po. Kasi tingnan mo yung Rodante Marcoleta, nakakulong na. Oh, yung si Mike Defensor nakakulong na din, mga kababayan. Tapos ang problema ng 18 marites po, mga bossing, ay ang ombudsman, kung di ako nagkakamali, ombudsman, DOJ, ay ayaw silang o ayaw tanggapin yung sama-samang affidavit nila. Ang gusto isa-isa ho na affidavit, mga kababayan. Hindi po pwede sa kanila yan. No? Kasi ang estilo po nila Baligod at nitong 18 marites, mga kababayan, dapat sama-sama po sila. Para kapag ka nagkamali ang sinabi ng isa, madaling sasaluhin ni Baligod. No? At kung makikita, mapapansin nyo din po, mga bossing, ang style nila, laging nasa likod lang po sila ni Baligod at si Baligod ang laging nagsasalita po, mga kababayan. Upang sa ganon, pag kami nagkamali, mabilis masasalo po. Ano? Yun ang problema nila ngayon. Yung sila Marcoleta at etong sila Defensor nakakulong na at mukhang si Baligod ay merong kaso na din po, nag-bail nga lang. At ito pong 18 marites, mga kababayan, ang gagamitin po, no? Ang gagamitin, kung hindi ako nagkakamali, paki-correct nyo ako kung mali ako. Ang gagamitin para po doon sa laban, no, versus Martin Romualdez. Ako kasi, mga bossing, no, hanggang ngayon po ang nasa utak ko, mga kababayan, parang sige, kasuhan na nga lang natin si Martin Romualdez, no? Kahit wala naman tayong makitang ebidensya or whatever. Total naman, eto may 18 marites na nagsasabi na siya daw ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Para matigil na lang yung mga DDS. Para mahinto na lang yung mga DDS. Sige, sabihin no, kakasuhan na din natin si Martin Romualdez. Total naman, kapag kadating naman yan, Ma'am Len de los Santos, pagdating naman yan sa piskalya, ibabasura naman yan kung di nila mapatunayan na magnanakaw talaga si Martin Romualdez. Hirap i-collaborate yan. 18 tao, tatanga-tanga talaga ang mga DDS. Oh, di ba? Miski itong mga abogado, yun din po ang sinasabi, mga boss Chipamo, sir. Biruin mo, etong mga ito nakasuhan na, no? Perjury, ano ba? Ang sinasabi, dapat makasuhan ng cyber libel, perjury, etong mga 18 marites. Dahil ilang beses na din po natin nakita, narinig na mga nagsisinungaling itong 18 marites nila, mga kababayan. Tapos ito, yung gagamitin nila, no? Versus kay Congressman Martin Romualdez. Kaya sabi ko, wala lang yan. Ano lang yan? Kumbaga, at chuchu lang yan. Opo, napaka-mapanganib po yan. Kasi precisely, finailan na nga sila ng perjury, no, ng Department of Justice, no less, which is also an investigatory and prosecutorial arm in government. No? At sinabi ng Department of Justice na sila ay liable for perjury. Ibig sabihin po ay sila ay nagsisinungaling. Right. So kung sa assessment ng DOJ ay sila ay nagsisinungaling at sila ay nagsasabi ng mga hindi katotohanan sa kanilang sinumpaang salaysay, bakit ngayon yung kaakibat na ehensya, no, ang Office of the Ombudsman ay bibigyang halaga? Tingin ko, yun lang talaga ho yan, mga kababayan. Pagbigyan na natin yung mga DDS, total, sigaw lang naman sila ng sigaw. Ano? Versus Martin Romualdez. Sige, ay ano na natin niya, sampahan ng kaso. Total naman mahihinto din niya sa piskalya ho, mga kababayan. Yan yung nakikita ko dito, mga bossing. Ngayon naman po, mga kababayan, alisin natin ito. Dumako muna ho tayo, mga boss Chipamo, sir, doon sa mag-inang Legarda. Doon sa mag-inang Legarda, mga bossing, eto po yung balita. Nako, mainit ho ito. Etong dalawa, mga kababayan. Sabi dito ng DZRH, no, maghahain ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder sa paglabag sa anti-graft law laban kina Batangas 1st District Leandro Labiste at Senador Loren Legarda kaugnay ng kanilang mga solar contracts. No? Ayon kay Remulla, isa sa ilalim sa preliminary investigation ang reklamo
laban kina Lebiste at Legarda, kabilang ang mga alegasyong kaugnay na umano'y conflict of interest at iba pang paglabag sa batas. Kung matatandaan nyo, pagkaingay-ingay ni Leandro Lebiste nung yumao po o paano ko ba sasabihin yun, nagpakamatay, pinatay, or whatever, kung ano, yung talagang katotohanan doon kay Yusek Cabral. Inanuhan yun di ba? Sinakyan nitong si Leandro Lebiste yung ingay nun. Ako, simulat sa pool pa lang, nakita ko na yung style niya. Sasakay siya doon sa mga maiingay na mga issue para sa ganun, yung solar na 10 billion mga kababayan ay hindi mapuna, hindi marinig ng mamamayang Pilipino. Kaso mga boss chief mo, sir, simulat sa pool pa lang pala, tinututulan na ho yan, mga kababayan. Nino? Tinututulan na po ni Lito Atienza, mga boss chief mo, sir. Sabi ni Ping Laksamana, ang tindi ng magnanay na yan, 1 million lang ang puhunan, no? Sa solar business nila. Oho. 1 million lang daw ang puhunan, pero ang gustong i-solar, mga kababayan, ay buong Pilipinas. Aba. Alam niyo, mga bossing, etong bahay na ito, no? May 3 kwarto. Ito yung isang kwarto, walang gumagamit, mga kababayan, no? Nagtanong ako kasi gusto kong mag-invest sa solar, mga kababayan. Gusto ko ipa-solar itong buong bahay. Sabi sa akin, "Oh, Mark, 5,000 ang matitipid mo kapag ka nagpa-solar ka sa amin." Okay, fine. Sige. Magkano? Dito sa ibang bansa, mga kababayan, ang sabi sa akin, $40,000, no? So, humigit kumulang kalahating milyon po, humigit kumulang 4.2 million po para ma-solar yung buong bahay. Sabihin na natin sa Pilipinas, 1 milyon na lang po. Di yung puhunan nila na 1 milyon, isang bahay o 2 bahay lang yon. Tapos ang pangako nila is isolar ang buong Pilipinas po. Ito, mga kababayan, para mas maliwanag, pakinggan natin yung pagpapanayam po o kapanayam kay Lito Atienza po na dating mayor ng Maynila. Loren Legarda at Congressman under preliminary investigation na mga reklamong graft at plunder laban sa mag-inang sina Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Lebiste. Kaugnay yan sa umano'y 10 billion peso ghost solar projects. Pinabulaanan na ng kanilang kampo ang aligasyon at sinabing paninira lang ito sa kanilang integridad. Naku po, paninira sa inyong integridad. Ang Department of Energy, hinahabol na nga si Leandro Lebiste ng 24 billion ho. Sabi ni Sir Sunny Reyes, hindi naman tinupad ng mga hinayupak. Siguro ho, mga kababayan, kung yung pangako nila na gano'n, isolar ang buong Pilipinas, hindi ho siguro natin problema, mga bossing, ang Meralco at ang taas ng bayad, no?